Patuloy na pinalalakas ng Department of Health or DOH ang serbisyong medikal sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-centralize ng mga specialized services sa Region 1 Medical Center o R1MC, Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ayon kay Dr. Joseph Roland Behia, ang Medical Center Chief 2 ng naturang ospital, hindi lamang ito nagsisilbing pangunahing cancer institute sa Northern Luzon, kundi mayroon na ring mga dekalidad na pasilidad para sa mga serbisyong tulad ng Eye Center at Dermatology Center. Anya na ang mga kagamitan dito ay kapareho na rin ng mga nasa ospital sa Manila, kaya hindi na kailangan bumiyahe pa roon ang mga pasyente. Saklaw ng serbisyong ito hindi lamang ang lalawigan ng Pangasinan, kundi maging ang mga karatig probinsya gaya ng Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, La Union at ilang bahagi ng Baguio City. Aabot sa 60% ng mga pasyente ay mula sa Pangasinan batay sa tala ng ospital. Mayroong 4 na cancer centers sa buong Region 1 at simula nang magbukas ang R1MC Cancer Institute matapos ang pandemya, higit 59,000 na mga pasyente na ang kanilang natugunan. Dagdag pa niya na araw-araw nakakapagserbisyo sila ng mahigit kumulang 80 na mga pasyente para sa consultation at treatment. Hindi lamang paggamot ang layunin ng cancer center, isa rin itong sentro sa pananaliksik. Ani Dr. Mejia, mahalaga ang papel ng research sa pag-unawa sa cancer at pagbuo ng mas epektibong solusyon para dito. Mayroon ding counseling program para sa mga pasyente, lalong-lalo na sa mga nasa malalang yugto ng sakit. Para sa mga pasyenteng nagmumula sa malalayong lugar, may inilaang dormitoryo kung saan sila maaaring manatili, lalo na kung kinakailangan ng radiation therapy sa loob ng 1 linggo. Libre ang tuluyan at pati na rin ang gamutan mula sa tulong ng DOH, Office of the President, mga mambabatas at mga medical assistance programs. Binanggit din ni Dr. Mejia ang kahusayan ng mga doktor sa R1MC na ayon sa kanya ay sumasailalim sa training sa Manila at sila na rin ang nagtuturo sa iba pang ospital sa bansa. Anya na isa ang pinagmamalaki nila ay ang kanilang early detection program kung saan isinasailalim sa screening ang mga pasyente upang maagapan ang anumang sakit, lalo na ang cancer. The Department of Health, in coordination with Regional Medical Center, have decentralized now the different services. Hindi lang cancer center, may eye center tayo, may derma center tayo, na kung saan, kagaya nitong cancer center natin, the equipments here are also available doon sa Manila. Kaya you don't have to go to Manila to be treated. Napakalaking tulong nito. At hindi lang Pangasinan ang kinikater nito. We are catering the provinces of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, La Union. Siyempre walang cancer center doon. And some parts of Baguio. Dito sa North Luzon, we have Region 1 Medical Center, Baguio General, CVMC, Cagayan Valley Medical Center, at saka Mariano Marcos. Yung lang 4 ang may cancer center. Actually, yung linear accelerator natin dito, state of the art, yan yung sa radiation therapy. We have brachytherapy, we have mammography, and soon, pag natapos ho itong ating nuclear medicine building, pwede na ho tayong mag-cater ng mga ang radioactive iodine na i-implant sa pasyente. Saka meron tayong SPECT-CT na darating na machine. Since the soft opening natin nung nag-umpisa tayo dito, pagkatapos ng pandemic, we had already catered 59,000 plus patients. And daily, we cater consultation and treatment for 80 patients. Napakaraming cancer patients ngayon. Kaya itong Cancer Institute natin, it's not only for treatment but for research. We do research kung saan makatulong tayo kung ano ang mga factors na nakaka-cause ng cancer para matulungan natin ang ating mga kababayan na at least prevent or mitigate the disease of cancer. Iba, merong breast, meron tayong colon CA, may lung CA, pero ang marami dito is breast at saka colon. Pasyente natin, ang taga-Pangasinan, mga 60% naman. Although, yung mga ibang pasyente, galing pa ng Nueva Vizcaya yung iba, kawawa sila. That's why we have our dormitory here. A left and right dormitory ho yan. Para sa mga pasyente natin. Kasi pag magpapa-radiation therapy sila, yung schedule nila kunwari 1 week, they have somewhere to stay. Hindi na sila lalabas. Yeah, under the Bagong Pilipinas, libre ho. Libre ho ang pagpapagamot dito. Automatic po yung malasakit kasi hindi lang po malasakit ang pinagkukunan natin ng pondo. Meron rin pong libreng gamot ang binibigay ng DOH
doon sa Cancer Access Fund, pinanggagalingan ng pondo. And aside from that, meron pong tulong ang Office of the President dito sa Cancer Institute. At yung mga ating mga mambabatas, nagbibigay rin ng MAIP o yung medical assistance for indigent patients. Yung watchers po, ito kasi private rooms ang mga rooms natin dito. Kaya meron silang dyan, yung patient for treatment, yun po ang may food provision. Pero yung mga watchers po, pwede silang, sa likod po kasi nito, may lutuan dyan. Pwede silang magluto ng pagkain nila. Napakarami ang bagong equipment natin dito. May CR, mayroon tayong mammogram, mayroong CT simulator, brachytherapy, linear accelerator. Yun po yung pinakamahal na, yun po yung radiation therapy, yung linear accelerator. Yun po mapipinpoint niya yung tumor, the patient will receive radiation therapy para sa ganun yung makontrol yung tumor cells. Ang pediatric oncology, medical oncology, surgical at saka gyne-oncology. Meron rin tayong palliative care specialist, yung mga pain specialist. Actually, yung mga doktor pa natin na mga residente, nag-training na sa Manila. Kasi may networking ngayon ng mga DOH hospital. Yung mga centers natin sa Manila, they train our doctors. Then later on, we had a 5-year development plan na after their training, we will establish training and research dito sa atin para tayo naman ang mag-training doon sa mga ibang hospital. Hindi na sila pupunta sa Manila. Meron rin tayong counseling dito sa atin. Kasi different stages nga yung mga may cancer dito. Yung mga medyo malala na, kailangan ng counseling at kailangan ng palliative care. Kasi nga kung may metastasis na yun o kumalat na yung sakit niya, medyo mahirapan na. Supportive na lang ang treatment sa kanya. Ayun po ang napakagandang purpose nitong Cancer Institute natin kasi meron tayong tinatawag na program for early detection. May screening po ang mga pasyente dito na hindi kagaya noon na malalaman na lang natin na stage 3 na pala yung sakit natin. Medyo mahirapan po tayo. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal na inaugurasyon ng Region 1 Medical Center or R1MC Cancer Institute. Pagdating ng Pangulo, pinasinayaan niya ang ceremonial marker ng gusali at sinundan ito ng inspeksyon sa mga pasilidad sa ground floor. Partikular na ang computed tomography or CT, simulation room, ang brachytherapy room at ang linear acceleration or LINAC room. Pinalalakas ng R1MC Cancer Institute ang pagtutok ng pamahalaan sa pagpapabuti ng cancer prevention, maagang pagsusuri at paggagamot, alinsunod sa National Integrated Cancer Control Act or NICA, at sumisimbolo ito sa isang mahalagang hakbang sa mga pagsisikap at pagpapaigting sa pangangalaga ng mga may cancer sa pamamagitan ng Universal Healthcare o UHC program. Kamakailan ay nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act No. 12203 para sa karagdagang bed capacity mula 600 hanggang 1,500. Kaya naman ang R1MC ay mas matututukan pa ang karagdagang pasyente sa mga susunod pang mga taon. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!